December 15th, 2020, sa isang maliit na bayan sa Montana, tumawag ang isang lalaki sa emergency services at iniulat na nahulog ang kanyang asawa sa hagdan at hindi na tumutugon. Dumating ang mga rumesponding tauhan makalipas lamang ang ilang minuto, ngunit may mga bagay sa pinangyarihan na nagdulot ng pagdududa. Natagpuan ng mga paramedic si Amanda Helus na walang malay sa ibaba ng hagdan. Nakatwist ang kanyang katawan, may malalalim na pasa ang kanyang mukha at mahina ang kanyang paghinga. Sa loob ng bahay ay naroon ang kanyang asawang si Brad, ang ama nitong si Scott na ilang taon nang nakatira kasama nila at ang kanilang anak na lalaki. Kalaunan, natukoy ng mga investigador na hindi ito isang aksidente. Iba ang ipinahihiwatig ng mga pahayag ng mga saksi, mga medical reports, at mga personal na mensahe ni Amanda, at nasaksihan ng kanyang 11 taong gulang na anak ang mahahalagang pangyayari. Ipinanganak si Amanda Helus noong January 29, 1987, sa Montana. 16 na taong gulang ang kanyang ina na si Michelle nang siya ay mabuntis. Umalis ang ama ni Amanda bago siya ipanganak at hindi ito tumanggap ng responsibilidad. Lumaki si Michelle sa isang mahigpit na tahanan kung saan itinuturing na kahihiyan ang pagbubuntis sa murang edad. Tumanggi ang kanyang mga magulang na suportahan siya. Huminto siya sa pag-aaral at kumuha ng trabahong mababa ang sahod upang matustusan si Amanda. Sa loob ng ilang panahon, tumira sila sa mga kamag-anak, ngunit naging magulo at hindi komportable ang sitwasyon. Kalaunan, umupa si Michelle ng isang maliit na apartment at namuhay ng mag-isa. Nagsikap siya upang mabigyan ng katatagan ang kanyang anak. Lumaki si Amanda sa isang maliit na bayan sa Montana na may closed at nagkakaisang komunidad. Palakaibigan siya at maraming kaibigan. Alam niyang iba ang kalagayan ng kanyang pamilya kumpara sa marami niyang kaedad na may parehong magulang sa bahay. Nakita niya kung gaano kasipag magtrabaho ang kanyang ina at nabuo sa kanya ang matibay na pakiramdam ng responsibilidad at paggalang sa sipag. Sa paaralan, mausisa at determinado si Amanda. Pinagsabay niya ang pag-aaral at mga gawain sa bahay at tinulungan ang kanyang ina hanggat maaari. Hindi siya nagreklamo sa kanyang kalagayan at nakatuon sa pagpapabuti ng kanyang kinabukasan. Bilang isang teenager, nanatili siyang dedikado sa kanyang pag-aaral at pinag-isipan ng mabuti ang kanyang hinaharap. Nais niya ng stability at iniiwasan ang padalos-dalos na desisyon. Noong high school, nagtrabaho siya ng part-time upang makatulong sa gastusin. Pinatibay ng trabahong iyon ang kanyang pagiging independyente at disiplina sa trabaho. Pinlano niyang magtrabaho sa larangan ng medisina na naimpluwensyahan ng kanyang mga karanasan habang lumalaki na kulang sa suporta. Nagkaroon siya ng mga unang romantikong interes, ngunit umiwas sa seryosong relasyon. Ayaw niyang maulit ang karanasan ng kanyang ina na maagang naharap sa matinding pagsubok sa buhay. Nakilala ni Amanda si Brad Helus noong unang bahagi ng 2010 sa pamamagitan magkakaibigang pareho nilang kakilala. Mabilis silang nagkaintindihan. Nagtatrabaho si Brad bilang bumbero at pinahahalagahan niya ang kanyang propesyon. Nakita siya ni Amanda bilang maaasahan at may kakayahang bumuo ng isang matatag na pamilya. Magkapareho sila ng mga pagpapahalaga, kabilang ang hangaring magkaroon ng katatagan at paggalang sa mga tradisyon ng pamilya. Lumitaw si Brad na supportive at mapagkakatiwalaan. Naramdaman ni Amanda ang seguridad sa kanilang relasyon. Di nagtagal ay nagpakasal sila. Maliit lamang ang kanilang kasal at dinaluhan ng mga close family and friends. Mas pinili ni Amanda ang simpleng seremonya at mas nakatuon sa pagbuo ng pamilya kaysa sa pagdaraos ng malaking handaan. Pagkatapos ng kasal, naging routine ang kanilang buhay. Nagtatrabaho sila, inaayos ang kanilang tahanan at nagpaplano na palakihin ang kanilang pamilya. Hindi naglaon, nabuntis si Amanda ng kanilang unang anak. Ang panganganak ay naging mahalagang yugto para sa kanilang dalawa. Nagtuon si Amanda sa pagiging ina habang patuloy na nagtatrabaho sa larangan ng pangangalagang pangkalusugan. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon sila ng 4 na anak. Naging abala ang kanilang bahay sa araw-araw na responsibilidad at pagpapalaki sa kanilang mga anak. Naniniwala si Amanda na naitatag niya ang matatag na buhay pamilya na kanyang ninanais. Gayunpaman, napansin niya ang pagbabago sa ugali ni Brad. Nagsimulang gumugol si Brad ng mas kaunting oras sa bahay. Kadalasan ay ginagamit ang trabaho,
bilang dahilan. Sa una, tinanggap ni Amanda ang paliwanag na ito, alam niyang demanding ang trabaho ng asawa. Ngunit kalaunan ay naramdaman niyang iniiwasan nito ang mga responsibilidad sa pamilya. Naging irritable at distance ito. Hindi na ito nagpapakita ng interes na tumulong sa mga bata o makilahok sa mga gawaing pampamilya. Minsan ay umaalis si Brad ng bahay nang walang paliwanag. Kapag tinanong, nagbibigay siya ng maikling sagot o binabaliwala ang mga alalahanin ni Amanda. Naramdaman ni Amanda ang pagbabago sa kanilang pagsasama. Emosyonal na malayo si Brad, ngunit hindi lantad na nakikipag-away. Inisip niya na maaaring dulot lang ito ng stress o pagod at umaasa na pansamantala lamang ito. Pagsapit ng huling bahagi ng 2019, natagpuan ni Amanda ang malinaw na ebidensya na naging hindi tapat si Brad. Nadiskubre niya na nakikipag-ugnayan ito sa isang babae na nagngangalang Riley na nakilala nito sa trabaho. Hanggang noon, haka-haka lang ang alam ni Amanda. Ngayon may kumpirmasyon na may iba pang babae na sangkot. Hinarap ni Amanda si Brad at humingi ng paliwanag. Itinanggi nito ang anumang pagkakamali at tumangging pag-usapan ng bagay. Iginiit nitong wala namang nangyayari sa pagitan niya at ni Riley at sinabing mali ang interpretasyon ni Amanda. Bagamat hindi kumbinsido, pinili ni Amanda na huwag palalain ang alitan sa panahong iyon. Sa mga sumunod na buwan, lalo pang lumayo si Brad. Gumugol siya ng mas kaunting oras sa bahay at nagiging malamig kapag naroroon. Sinimulan ni Amanda na mas maingat na subaybayan ang kilos nito. Sinuri niya ang social media activity ni Brad at natagpuan ang mga mapanukso at flirtatious comments sa ilalim ng mga larawan ng ibang babae. Kinuha niya ang screenshots at iniimbak ang mga ito. Nang hinarap niya ulit si Brad, ipinakita niya ang ebidensya at hiniling ang katapatan. Patuloy na itinanggi ni Brad ang anumang seryosong pakikipag-ugnayan. Iginiit nitong walang kahulugan ang mga online activities at walang kabuluhan. Sinubukan ni Amanda na i-downplay ang sitwasyon. Umaasang maiintindihan ni Brad ang kahihinatnan ng kanyang mga aksyon at magbabago. Ngunit patuloy itong kumilos na parang wala namang mali. Nang iminungkahi ni Amanda ang family counseling, tumanggi siya. Noong unang bahagi ng 2020, natagpuan ni Amanda ang higit pang mensahe sa pagitan ni Brad at ni Riley. Nagpatuloy ang pakikipag-ugnayan, ngunit naging mas maingat si Brad sa pagtatago nito. Pagkatapos ng isa pang paghaharap, tumigil si Brad sa pagtulog sa parehong kwarto kay Amanda at lumipat sa ibang silid, sinasabing mas komportable ito. Nakita ito ni Amanda bilang katapusan ng kanilang kasal. Pinag-isipan niya ang diborsyo, ngunit natakot sa magiging epekto nito sa kanilang mga anak. April 2020, sumiklab ang isang malaking pagtatalo. Naging agresibo si Brad, itinaas ang boses. Naramdaman ni Amanda ang banta at sinubukang i-record ang insidente sa kanyang telepono. Kinuha ni Brad ang telepono at sinira ito sa sahig. Hinawakan din niya ang mga pulso ni Amanda at iginiit na tigilan ang paggulo. Nakawala si Amanda at gumamit ng isa pang telepono upang tawagan ang ama ni Brad. Narinig nito ang sigawan at pakikipaglaban at tumawag sa mga pulis. Nang dumating ang mga awtoridad, nagulat si Amanda ngunit hindi ganap na inilarawan ang nangyari. Kinumpirma niya na nagkaroon ng pagtatalo ngunit iniiwasan ang mga detalye. Idinokumento ng pulis ang insidente. Kalaunan, naglabas ang hukom ng pansamantalang restraining order laban kay Brad. Kasama rin dito ang kanyang ama na si Scott. Matagal nang nakatira si Scott Helus kasama ang pamilya matapos magretiro. Tumulong siya sa mga apo ngunit nagdulot ng tensyon sa bahay. May masamang ugali siya, malupit magsalita, at may mahigpit na tradisyonal na pananaw. Naniniwala siyang dapat sumunod ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa. At pinabatikos si Amanda kapag ipinapahayag niya ang sarili. Sa mga alitan sa kasal, sinuportahan ni Scott si Brad. Binaliwala niya ang mga alalahanin ni Amanda at inakusahan siyang sobra ang reaksyon. Nang subukan ni Amanda na magtakda ng mga hangganan, pinagtawanan siya ni Scott. Nang nagpasya si Amanda na lumipat sa Oregon, kasama ang mga bata, tumutol si Scott. Nagbanta siya, sinasabing may kakilala siyang maaaring ayusin ang problema kung susubukan niyang umalis kasama ang pamilya. Napagtanto ni Amanda na humaharap siya kay Brad at sa ama nito. Pagkatapos ng insidente noong April 2020, lumala ang kalagayan. Sa kabila ng restraining order, patuloy na nanirahan si Brad sa bahay at lalo pang naging agresibo. Nagpatuloy siya sa paglalagay ng psikolohikal na presyon, binabaliwala si Amanda, ininsulto at nagagalit sa maliliit na bagay.
Naging hindi mahulaan ang kanyang ugali. Sinasara ang mga pintuan ng malakas, nagtatapon ng mga bagay, at sumisigaw sa harap ng pamilya. Naniniwala si Amanda na ito ay paraan ni Brad upang mapanatili ang kontrol. Ngunit naramdaman niyang nakakulong at hindi alam kung paano protektahan ang sarili at ang mga bata. Nagsimula ang December 15th, 2020, bilang isang normal na araw. Maagang nagising si Amanda upang maghanda para sa trabaho, magluto ng almusal at ayusin ang bahay. Nananatili sa kama si Brad. Natutulog pa ang mga nakababatang anak. Ang kanilang 11 anyos na anak na lalaki ay nasa kusina naghahanda ng pagkain. Bago simula ng kanyang araw, tiningnan ni Amanda ang kanyang telepono. Habang nag-scroll sa social media, nakita niya na nag-post si Brad ng mga mapanukso at flirtatious na komento sa ilalim ng mga larawan ng ibang babae. Nakapublic at tuloy-tuloy ang kilos na ito. Pumunta siya sa kwarto at hinarap si Brad. Nagsimula man ng mahinahon ang pag-uusap, lumala ito. Tumanggi si Brad na makipag-usap at sinabi na hindi ito tamang oras upang mag-away. Iginiit ni Amanda na kailangan niya ng sagot. Itinanggi ni Brad ang anumang pagkakamali at sinabi na walang basehan ang kanyang akusasyon. Sinabi rin nito na kung ayaw na niya, maaari siyang umalis. Lalo pang lumala ang pagtatalo. Narinig ng kanilang 11 taong gulang na anak ang sigawan mula sa kusina at lumabas sa hallway. Nakita niya si Brad na hinahawakan ang pulso ni Amanda. Sinubukan nitong kumawala, ngunit sinapak siya ni Brad sa mukha gamit ang palad at muling sinapak gamit ang nakasaradong kamao. Nawala ng balanse si Amanda at bumagsak sa sahig. Nanatiling tahimik ang bata, hindi alam kung ano ang gagawin, pinagmamasdan lamang sila. Sinubukan ni Amanda na tumayo, ngunit nakatayo si Brad sa ibabaw niya. Sandali, nagkatinginan si Brad at ang kanyang anak. Pagkatapos, tumakbo ang bata pataas sa kanyang kwarto. Kalaunan, sinabi ng 11 taong gulang na anak na narinig niya ang kanyang ama na hinahatak ang kanyang ina pababa ng hagdan sa lugar na hindi nakikita. Kalaunan, natagpuan si Amanda sa ibaba ng hagdan. Nakatwist ang kanyang katawan. Bahagyang natakpan ang mukha ng buhok. May kaunting dugo sa sahig. Humihinga pa siya, ngunit mahina. Doon, nakita siya ni Brad at sinubukang gisingin, ngunit hindi nagtagumpay. Tinawag niya ang kanyang ama na si Scott. Magkasama nilang sinuri ang paghinga ni Amanda at sinubukang kontrolin ang pagdurugo. Tumawag si Scott sa emergency services. Iniulat niya na nahulog ang kanyang manugang sa hagdan at hindi na tumutugon. Nananatili si Brad sa tabi ni Amanda habang naghihintay ng mga rumespondeng tauhan. Dumating ang mga paramedic at sinuri ang kalagayan ni Amanda. Mahina ang kanyang pulso at mababaw ang paghinga. Kitang-kita ang mga pasa sa kanyang mukha at katawan. Binigyan siya ng suporta sa paghinga, minonitor ang mga vital signs at inihanda para sa transportasyon. Ipinuwesto si Amanda sa stretcher at dinala sa ambulansya. Nakatayo si Brad sa malapit at hindi nagsalita. Dinala si Amanda ng ambulansya sa pinakamalapit na ospital. Sa ospital, kritikal ang kalagayan ni Amanda. Nagsimula ang medical staff ng emergency treatment. Hindi matatag ang kanyang vital signs. Ipinakita ng mga pagsusuri ang malubhang pinsala. Ipinakita ng CT scan ang traumatic brain injury, malawak na pasa at pamamaga ng utak. May internal na pinsala sa leeg na katugma ng hadlang sa paghinga. Ipinakita ng kanyang mga baga ang kakulangan sa oxygen na nagpapahiwatig ng matagal na hypoxia. Ipinuwesto siya sa ventilator. Nagbigay ang mga doktor ng gamot upang patatagin ang kanyang presyo ng dugo at suportahan ang paggana ng mga organs. Sa kabila ng paggamot, hindi bumuti ang kanyang kalagayan. Sa loob ng 3 araw, nanatili siyang kritikal, malala at hindi na maibabalik ang pinsala sa utak at kakulangan sa oxygen. December 19th, 2020, namatay si Amanda sa intensive care unit. Nabigo ang mga pagsisikap na ma-resuscitate siya. Ang opisyal na sanhi ng kamatayan ay acute brain hypoxia, sanhi ng pisikal na trauma. Ipinaalam sa kanyang pamilya ang nangyari. Nagulat ang kanyang ina. Nahirapan ang kanyang ama at mga kamag-anak na tanggapin ang pagkawala. Hinarap ng kanyang panganay na anak ang trauma ng pagiging saksi sa mga pangyayaring nagdala sa kanya sa ospital. Pagkatapos ng pagkamatay ni Amanda, nagsimula ang pulisya ng masusing investigasyon. Ang kauna-unahang tinanong ay si Brad, na siya lamang ang tanging adult na saksi sa insidente. Nanatiling pare-pareho ang kanyang bersyon ng pangyayari.
Iginiit niya na aksidente lamang ang pagkakahulog ni Amanda sa hagdan. Ayon sa kanya, nakarinig siya ng ingay, lumabas mula sa kwarto at natagpuan siyang walang malay sa ibaba ng hagdan. Sinabi niyang agad niyang tinulungan si Amanda, sinubukang gisingin at tinawag ang kanyang ama na si Scott. Magkasama, tinawag nila ang emergency services. Sinimulan ng mga investigador ang pagsusuri sa kanyang kwento. Ngunit hindi naglaon, natuklasan ang seryosong hindi pagkakatugma. Ang unang palatandaan ng problema ay ang kalikasan ng mga pinsala ni Amanda. Ipinakita ng ulat ng medical examiner hindi lamang maraming pasa, kundi pati na rin senyales ng paghihigpit sa paghinga, pamamaga ng utak at pinsala sa cartilage ng leeg. Ang kakaibang mga bali ay nagpapakita na siya ay pilit na hinawakan. Hindi maaaring sanhi lamang ng simpleng pagkahulog ang ganitong mga pinsala. Bukod dito, natuklasan din na ang ilang pinsala ni Amanda ay naganap bago ang sinasabing pagkakahulog. May mga pasa sa mukha, contusions sa braso, at marka sa balat na nagpapakita ng labis na presyon. Lahat ng ebidensya ay nagpapatunay na bago ang pagkahulog, si Amanda ay pisikal na sinaktan. Ang pangunahing saksi sa kaso ay ang kanilang 11 anyos na anak na lalaki. Sa kanyang panayam, ibinahagi niya na noong araw ng insidente, nakita niyang sinaktan ng kanyang ama ang kanyang ina bago ito hilahin pababa ng hagdan. Naalala niya ang mga iyak at tunog ng pakikipaglaban. Sinabi rin niya na inutusan siya ni Brad na pumunta sa kanyang kwarto bago ipagpatuloy ang pakikipagtalo kay Amanda. Malakas na sinuportahan ng kanyang pahayag ang teorya na si Amanda ay nakaranas ng karahasan sa tahanan, ngunit kailangan ng karagdagang patunay ang mga awtoridad. Kinausap ng mga investigador ang mga kapitbahay at kamag-anak na marami sa kanila ay kinumpirma ang patuloy na alitan sa loob ng bahay. May ilan na nakarinig ng mainit na pagtatalo, habang ang close friends ni Amanda ay alam ang kanyang mga takot at pagkabalisa tungkol sa buhay sa bahay. Dahil sa lumalaking ebidensya, tinutukan ng pulisya si Riley, kakilala ni Brad. Dinala siya para sa pagtatanong at bagamat mukhang cooperative siya sa simula, agad na nagdulot ng pagdududa ang kanyang kilos. Bagaman sinabi niyang wala siyang kinalaman, malinaw na iniiwasan niya ang mahahalagang tanong at nagtatago ng impormasyon. Sinabi ni Riley na wala siyang alam sa nangyari noong umaga at iginiit na wala siyang kinalaman sa trahedya. Gayunpaman, natuklasan ng mga investigador na kinabukasan ng pagkamatay ni Amanda, nasa bahay siya ni Brad at pinag-usapan nila ang insidente. Nagpatuloy ang investigasyon, ngunit sa puntong ito, malinaw na sa pulisya ang larawan ng pangyayari. Hindi tugma ang pahayag ni Brad na aksidente lamang ang nangyari sa mga medical reports o pahayag ng saksi. Patuloy niyang itinanggi ang anumang pagkakasangkot, ngunit unti-unti nang mahirap baliwalain ang ebidensya laban sa kanya. Ilang araw matapos ang pagkamatay ni Amanda, naganap ang isang pangyayaring lalong nagpahirap sa kaso. December 24, 2020, bisperas ng Pasko, natagpuan si Scott Helus, ama ni Brad, napatay sa loob ng shed sa likod ng kanilang bahay. Nagbaril siya sa sarili at nag-iwan ng ilang liham. Si Brad ang nakadiskubre sa katawan. Sinabi niya sa mga pulis na bago mangyari ang insidente, nakausap niya ang kanyang ama. Ayon sa kanya, labis ang iniisip ni Scott. Sinasabing hindi niya kakayanin ang sitwasyon at ayaw pumunta sa bilangguan. Bago pumunta sa shed, sinabi umano nito na hindi na nito kaya ang pressure. Ilang sandali lamang, narinig ni Brad ang putok ng baril. Dumating agad ang mga awtoridad at sinuri ang lugar ng masusi. Na-recover ang 3 handwritten notes, lahat ay nakalaan sa kanyang mga apo. Ngunit taliwas sa inaasahan, wala sa mga ito ang naglalaman ng kahit anong uri ng pag-amin. Sa halip, ipinahayag ang pagmamahal sa pamilya at lungkot sa sitwasyon, ngunit walang nabanggit tungkol sa pagkakasangkot sa pagkamatay ni Amanda. Nagdulot ito ng maraming tanong. Kung totoong siya ang may gawa, bakit hindi niya ito inamin sa kanyang final words? Ang mga liham ay mas mukhang isinulat ng isang taong nadurog kaysa sa isang pag-amin ng krimen. Agad namang ginamit ni Brad ang pagkamatay ng kanyang ama upang ilipat ang suspisyon mula sa sarili. Sa pakikipag-usap sa mga pulis, sinimulan niyang ipahiwatig na maaaring si Scott ang responsable sa mga pinsala kay Amanda. Iginiit niya na emosyonal na hindi matatag ang kanyang ama at may hinanakit sa kanyang ina noon. Ayon kay Brad, posibleng inatake ni Scott si Amanda at ginawang aksidente ang lahat.
Gayunpaman, walang totoong ebidensya upang suportahan ang pahayag na iyon. Ang tanging makakapagpatunay ay si Scott mismo, ngunit wala na siya. Walang nahanap ang mga investigador na nag-uugnay sa kanya sa mga pangyayari noong gabing iyon. Sa kabaligtaran, lahat ng ebidensya ay patuloy na nakatuon kay Brad. Sa kabila ng pagtatangkang ilipat ni Brad ang sisi sa yumaong ama, hindi tinanggap ng pulisya ang teoryang ito. Pinagtibay ng forensic analysis at pahayag ng saksi na si Brad ang may pananagutan sa kapalaran ni Amanda. Maaaring ang kilos ni Scott ay dulot ng takot sa magiging kahihinatnan, ngunit hindi nito pinapakita ang pagkakasangkot sa krimen. Ang pangyayaring ito ay nagdagdag lamang ng lalim sa komplikasyon ng kaso, nagdulot ng panibagong layer ng kawalang katiyakan. Ito ba ay pag-amin ng kasalanan o pagtatangkang protektahan ng anak? Wala nang malinaw na sagot. Ang tanging hindi mapag-aalinlanganan ay wala na si Amanda at ang pangunahing layunin ng investigasyon ay ang makamit ang hustisya. Nagsimula ang paglilitis kay Brad noong January 2022. Ipinakita ng prosekusyon ang mga ebidensyang nakalap sa buong investigasyon. Bukod sa mga medical record, ipinakita rin ang ebidensya ng patuloy na karahasan sa tahanan. Ang mga audio recordings ng mga pagtatalo na lihim na naitala ni Amanda sa mga linggo bago ang trahedya, kasama ang mga text message sa kanyang mga kaibigan at ina, ay nagpakita ng tuloy-tuloy na banta mula kay Brad. Ipinakita rin ng mga pulis ang detalye ng insidente noong April 2020 nang naglabas ng pansamantalang restraining order laban sa kanya. Gayunpaman, iginiit ng depensa ni Brad na aksidente lamang ang pagkamatay ni Amanda. Argumento ng kanyang abogado na nakabatay sa emosyon ang prosekusyon, hindi sa mga katotohanan. Itinuro ng depensa ang kakulangan ng malinaw na palatandaan ng paghihigpit sa paghinga at sinubukang gamitin ang sariling kamatayan ni Scott bilang posibleng ebidensya ng kanyang pananagutan. Ngunit ang pinakamahalagang sandali sa paglilitis ay ang testimonya ng 11 anyos nilang anak na lalaki. Sinabi nito sa korte na nakita niyang sinaktan ng kanyang ama ang kanyang ina noong araw ng insidente. Kinumpirma niya na hinampas ni Brad ang kanyang ina at hinila pababa sa hagdan. Ang kanyang pahayag ay naging turning point. Tugma ang kanyang account sa medical evidence na lalong nagpapatibay sa kaso ng prosekusyon. Matapos ang 10 araw na paglilitis, nag-deliberate ang jury ng 5 oras bago naglabas ng hatol. Napatunayang guilty si Brad sa intentional homicide. Hinatulan siya ng hukom ng 100 years sa bilangguan ng walang posibilidad ng parol. Para sa pamilya ni Amanda, ito ay matagal nang hinihintay na hustisya, ngunit nanatili ang sakit ng pagkawala niya. Ipinagkaloob sa kanyang ina ang kustodiya ng mga bata at siya ang naging responsable sa pagpapalaki sa kanila. Kinailangan nilang umangkop sa bagong realidad na wala ang kanilang magulang. Sinubukan ni Brad na i-appeal ang hatol. Sinasabing bias ang paglilitis laban sa kanya. Gayunpaman, tinanggihan ng korte ang apela at pinanatiling patas at legal ang lahat ng ebidensya. Sa huli, nanatili siyang nakakulong habang ang pamilya ni Amanda ay nagpatuloy. Sinusubukang buuin muli ang mga sirang iniwan niya. Ano po ang tingin niyo sa kasong ito? Ibahagi niyo po ang inyong mga opinyon sa comment section sa ibaba. Gaya ng dati, kung nagustuhan niyo ang kasong ito, paki-like at i-share ang video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa NJ Tagalog Crime Corner para sa iba pang totoong kwento ng krimen. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam at magkita-kita po tayo sa susunod na kaso.